Likas po sa ating mga Pilipino ang mapagtanggap sa lahat. We have a culture of hospitality, welcoming every visitor. Kahit sino, gustong-gusto nating tumanggap ng mga bisita. Ano-ano po yung mga examples na mapagtanggap ang mga Pilipino? Ano-ano po ang mga examples na mapagtanggap ng mga tao dito sa ating bansa? Una, halos lahat ng bayan, barangay, kahit street mayan, merong arko at ang nakasulat ay welcome, mabuhay. Hindi po ba? O, punta naman tayo sa mga bahay ninyo. Pag yuyuko yung darating sa bahay ninyo, ano ang makikita at ano ang bungad? Yung floor mat, yung basahan sa baba na nakasulat ay welcome. Buti pa yung floor mat, kahit tinatapakan, siya pa rin ang magpapaala na welcome sila sa bahay. Pero ang tanong ko po sa inyong lahat, ano-ano po ang mga ginagawa nating paghahanda pag meron po tayong bisita? Meron po tayong mga orasyon, meron po tayong preparasyon sa pagdarating ng mga bisita sa bahay natin, lalo na pagbigatin, hindi po ba? Una, ito po yung pinaka nakakatawa. Doon lang lalabas ang lahat ng nakatago sa cabinet, ang mga kutsara, tinidor, baso, plato, kahit pitchel sa cabinet ninyo. Anong pakiramdam ng bisita? Siyempre makikita niya mangganda, pero kapag kakain na, lasang cabinet. Hindi po ba? Pangalawa po, anong ginagawa natin pag may darating na bisita? Doon malilinis ang mga hindi nalilinis sa bahay. Doon maaayos ang mga hindi inaayos sa bahay. Doon nag-aayos lahat sa mga darating na bisita. Ready tayo. Gusto natin maganda, handa at kakaiba. Minsan nga po, mag-iibang kurtina natin, yung binili natin isang taon, doon lang magpapakita. Pero ano pong pakiramdam ninyo pag may dumarating na bisita sa bahay ninyo po? Pwede nating i-summarize sa 3 bagay. Kapag may dumarating na bisita, ito po ang pakiramdam. Una, nag-aaligaga. Bakit po? Lalo na pag bigla niyong bisita. At syempre, ang tuwang-tuwa, hindi yung mga magulang, pero yung mga bata. Bakit po? Uutusan yung mga bata na bumili sa tindahan o bibili ng soft drinks, biscuit. Bakit masaya yung mga bata? Pagkaalis ng bisita, sinong uubos? Yung mga bata. Hindi po ba? Ano pa yung pakiramdam natin pag may dumarating na bisita? Yung iba, lalo na pag pabigla-bigla na darating sa bahay, syempre, maiinis. Lalo na pag oras na ng pagpapahinga mo, tanghaling tapat, nagpapahinga ka. O lalo na pag hindi handa ang bahay mo, magulo, atakat-tak, rarami gamit yod at abong. Antone, kapag hindi malinis yung bahay, nahihiya, naiinis, kasi may biglang bisita. Pero yung pangatlo, ay, syempre, nagugulat tayo pag may dumarating na bisita, kahit alam natin o hindi ang darating. Pero ano po ang rason kung bakit may bumibisita sa atin sa mga bahay natin? Ano po ba ang dahilan kung bakit nasa bahay nila tayo kapag sila'y bumibisita sa atin? May offer po kong 3 rason kung bakit may bumibisita sa atin at kung ano ang dahilan nila ng pagbisita. Ang unang rason ay may kailangan sila. Sisimplihan ko po sa mga Pilipino. Laging o may gustong gawin. At ano yun? Mangungutang. Hindi po ba? Pupunta sa bahay, kakatok, sasabihin, kumare, wali kwartang. Di ba? May kailangan. Meron tayong biro sa Pilipino, may kataga tayo. Kilala lang tayo pag may kailangan. Sino pa yung mga bumibisita sa mga kapitbahay nila kasi merong kailangan? For example, kakatok, tanghaling tapat, ang gagawin, kumare, pwedeng pasyaron ng pagkain sa bahay. Siyempre, hindi lang yung kanin Minsan nga pati dessert na iuuwi sa mga bahay natin. Minsan kailangan sumugot pa yung mga bisita natin para ipamukha nila sa atin
na may kailangan sila. Ang unang rason kung bakit may bisita tayo sa bahay ay may kailangan. Ang ikalawang rason kung bakit may bisita sa bahay ay gustong mangialam. Ayan. Sisimplihan ko po to. May isang Filipino term tayo na sikat. Starts with the letter M. Gustong mangialam. One word. Starts with the letter M. Alam nyo na po yan. Pag may bumisita sa inyo na bigla-bigla, ang gusto niyang gawin ay marites. Hindi po ba? Hindi lang nangingialam, makikialam pa nga, hindi po ba? Minsan nga makikipagchismisan. Lalo na kapag may balita siyang narinig. For example, sabi niya, pagkatok, kumare, may narinig akong balita sa iyo. Buti pa yung tenga ng kapitbahay mo, alam niya yung balita, ikaw nandun sa bahay, hindi mo alam. Hindi po ba? Meron pa nga iba, gusto lang makiososyo, gusto lang makibalita, kahit maganda o hindi. Balita ko, ganito ka na. Balita ko, ganyan ka na. Ang ikalawang rason kung bakit may bisita tayo pabigla-bigla ay gustong mangialam. Hindi lang makikialam, gusto na ring mangialam. Minsan nga gusto niyang ayusin yung buhay ninyo kaysa buhay ng pamilya nila. Hindi po ba? O, review po tayo. Bakit po may bisita sa ating bahay? Una, mayroong kailangan. Yung ikalawa, gustong mangialam. Yung pangatlong rason, napakabihira. Bakit po ibisita yung iba? Ang sagot, pagbibigay halaga. Meron tayong mga bisita, hindi po ba? Wala naman silang kailangan sa atin. Pupunta lang, out of the blue, makikipag-usapan. At totoo nga po, sila pang ang hinihingian natin ng tulong. Maminsan-minsan nga, yung bisita natin, sa kanila pa tayo mangungutang, hindi po ba? Yung ibang mga buwibisita sa atin, hindi naman sila makikimarites yung iba. At totoo pa nga, sila pang nakikinig sa atin ng may pangunawa. Itong klaseng bisita na ito, ay ang bisitang nagbibigay halaga. Hindi yung may kailangan, hindi yung may gustong mangialam. Ito yung bisita na nagpapahalaga sa inyo. Yung pakiramdam mo, binisita ka, kasi mahalaga ka sa kanila. Meron po ba kayong bisita sa bahay one time, pumunta, hindi kayo nainis, tuwang-tuwa pa kayo, kahit naka-shorts kayo o naka-boxer pa kayo, hindi po ba? Kahit yung bagong gising pa kayo, nakita nyo yung bisita, tuwang-tuwa pa kayo. In our gospel reading, sa ating mabuting balita, ang Diyos, pinapaalala niya sa atin itong mga salitang ito. Ang summary ng ating first reading at gospel reading ay, whoever receives those who sent by God, receives God in their life. Ang sino man ang pinadala ng Diyos ay dapat nating tanggapin. Bakit? Hindi lang natin tinatanggap yung mga taong pinadala sa atin, pero ang tinatanggap natin ay ang Diyos mismo. Ang sino mang tumatanggap sa pinadala ng Diyos sa mga buhay natin, ay ang Diyos mismo ang tinatanggap natin. Kaya ano po ang paanyaya sa ating ngayong araw? Hindi yung hayaan mo pumasok yung mga bisita kung sino-sino. Hindi naman. Ang paanyaya sa ating ngayong araw ay marunong tumanggap, lalo na sa mga taong pinapadala ng Diyos sa buhay ninyo. Question, kasama ba dyan yung mga taong ayaw mo? Ang sagot, opo. Hindi lang tayo magpapatuloy sa bahay natin, pati sa tahanan ng mga puso natin. Minsan nga dumadating yung mga ayaw natin sa buhay, pero ito po ang paalala. God sends those, not what we wanted, but those who we really needed. Ang Diyos nagpapadala, hindi yung gusto natin, pero yung kinakailangan natin sa pagkakataong inyo. Ano po ang gagawin natin? Bigyang pagpapahalaga sa mga pinapadala ng Diyos. Ulitin ko po. Anong gagawin po natin? Bigyang pagpapahalaga ang mga pinapadala sa atin ng Diyos. Sa buhay po namin ng mga magpapare at mga pare,
ay ang kasanayan na paglilipat-lipat namin kung ano man ang next assignment. Parang ready kami anytime, anywhere. When our bishop tells us to go to somewhere, the only question we really need to ask is not why, but when. Kapag ang obispo namin sinabi na sa amin, o lipat ka na dito, ang tatanungin lang dapat namin ay hindi bakit. Ang tanong talaga namin ay, Father, kailan po? Bilang lilipat na po sa minor seminary this month, nagpapasalamat po ako sa mga taong nagtumanggap sa mga puso nila. Alam ko po na hindi nyo po inaasahan itong pagmumuka ng nasarapan ninyo, na ito po ang darating sa katedral. Yung bakit na yan nagsasalita sa harapan, hindi namin inaasahan na darating yan. Pero ito po ang paalala sa atin ng Diyos. Tayo'y masanay tumanggap. At ano ang panyaya sa inyo dito sa katedral? Laging magpatuloy at laging ipagpapatuloy ang pagpapatuloy. Panalito na kayo, ano? Lagi nyo pong ipagtutuloy ang inyong pagtutuloy sa mga dumarating dito sa katedral. Marami na pong dumarating na pare dito. Sanay na kayo na may bagong pare na nasa harapan ninyo. Pero ano po yung reflection ko po? Hindi po ba nakakatuwang isipin ano ang tugon natin sa salitang thank you? Anong tugon natin? Ano po? You're welcome. Pag may sinabing thank you sa'yo ng tao, ang sagot mo, you're welcome. Hindi ba? Sa Tagalog, walang anuman. Pero mas maganda sa English. Ano ibig sabihin nun? Sige, balik ka lang ulit. Tuloy ka ulit. Huwag kang mapagod bumalik. Ano po ang paalala sa atin? Kahit saan man mapadpad, may babalik at babalikan dito na tahanan sa dagupan. Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag mapagod tumanggap at magpatuloy sa mga pinapadala ng Diyos. Dahil dito natin tunay na madarama ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos. Now in silence we pray. Dearest Lord, help us to receive you by receiving those whom you sent, now and forever. Amen.